table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. This is the house of the Lord, the gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, are welcome to come inside. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo bumabalik sa simbahan, sa banal na misang ito para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Atin siyang pinapasalamatan dahil pinagkalooban niya tayo ng mga ama para maging gabay natin dito sa buhay na ito. At napakaganda ng kasabihan that a good father reflects the heart of God the Father. At sino po ang mabuting ama? Siya daw po ay may lakas para proteksyonan niya ang kanyang pamilya. Siya daw po ay mapagkumbaba na kung saan handa siyang magsilbi, maglingkod para sa kanyang mga minamahal. At siya din daw po ay puno ng pag-ibig, handang magpatawad. Mga kapatid, alam naman natin na hindi po lahat ng mga ama ay perpekto, mabuti at banal. Dahil tao din sila. Alam natin kung paano minsan o madalas tayo'y nasaktan din ng ating mga tatay. Kaya naman bumabalik tayo sa banal na misa, hingin natin ang grasya na mapatawad natin sila. At ipagdasal natin ang mga ama na naliligaw, nawawala. At para sa mga ama na nagpapatuloy, nagtsatsaga, para itaguyod nila ang kanilang mga pamilya, naway sila palaging palakasin ng Diyos. Sa mga pagkakataon, aminin natin na hindi rin tayo gumalang sa ating mga tatay, sa ating mga ama. Sa mga pagkakataon, nagkulang din tayo sa ating pag-ibig at pagmamahal. Tayo magpakumbaba. Hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos. Para minsan pa tayo makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at ang mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maaaka. Panginoon, mabaka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa
gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lang amang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para sa aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag ng iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinapabayaang masadlak sa ligalig. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Eremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nilang akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw nasa panig ko poon, malakas ka't makapangyarihan. Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon, at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong puriin ang poon, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos
sa pagkaunsiyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa aking bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang ako'y dadalangin, sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat naroong nilikha. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngulit, walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari mula kay Adan hanggang kay Moses, kahit sa mga tao ng pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandangas loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kaigtan ng kagandang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatutuo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, huwag kayong matatakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, uulitin ninyo sa liwanag. At ang binubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip ang katakutan ninyo, ang nakakapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba pinagbibili ang maya ng dalawa ng isang pera? Gayon man kahit isa sa kanila hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa sa libo-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Bago po ang lahat, girit naman po natin ang ating mga ama, ang ating mga tatay dito. Happy Father's Day. Palakpakan po natin sila. Happy Father's Day po. Mga misis, request lang po, pakikiss nyo naman yung mga asawa nyo. Ha? Kailan po yung huling pagkiss nyo sa kanila? Yung iba po sinasabi, ay Father, pag tumanda na po kayo, parang magkapatid na lang kayo. Paalaala po ha, nung kinasal po kayo, pangako nyo, mag-asawa kayo, hindi po kayo maging magkapatid. Amen? O, pakikiss nyo po yung mga asawa nyo para sa akin. Chup-chup, muamwa. Isa po marahil sa pinakasikat na boksingero sa ating kasaysayan ay si Muhammad Ali. Kilala niyo po ba siya? Pero baka hindi niyo po alam, may anak pong babae si Muhammad Ali na naging boksingero din po. Ang pangalan po niya ay si Laila Ali. At hindi lang po basta-basta si Laila Ali. Naging world champion din po siya sa boxing. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po dito sa anak ni Muhammad Ali, si Laila Ali. Minsan daw po, may nakalaban siya na napakagaling, napakahusay. Habang tumatagal po yung laban, lalo po siyang nahihirapan. Sunod-sunod po yung suntok na tinanggap niya at na-corner po siya dun sa lubid. Pumutok na daw po yung kilay niya, kaya nga bigla nagdudugo na siya. At habang pinapanood po siya ng mga tao, akala nila matatalo na siya. Hanggang bigla nakabawi siya at nakatakas po siya dun sa sulok ng ring. At bandang huli, nagwagi po siya dun sa kanyang kalaban. Pagkatapos po ng boxing, nagkaroon po ng conference. Tinanong po siya ng mga reporter. Sabi nila, anong nangyari? Buti na lang nakabawi ka. Paano ka nanalo? At dito po inamin ni Laila Ali na muntikan na daw po siyang mawalan ng pag-asa. Muntikan na rin po siyang sumuko. Kasi napakasakit po, tinatamaan yung kanyang sugat. Pero habang nandun daw po siya dun sa sulok ng ring, habang hinihingal siya, habang nasasaktan siya, habang halos parang hindi na niya alam kung anong gagawin niya, meron daw isang alaala na pumasok sa isip niya. Naalaala niya yung tatay niya, si Muhammad Ali. At sabi niya, buong buhay ko, napapanood ko yung tatay ko, nandun ako sa gilid ng ring. At naalaala ko kung paano yung aking ama, marami ding beses na corner siya sa ring
Pero natalo niya yung mga magagaling niyang kalaban. Si Joe Frazier, si Sonny Liston, si George Foreman. At bigla-bigla daw po, dahil sa alaalang ito, alam niyo po nasabi niya sa kanyang sarili, anak ako ni Muhammad Ali. Dumadaloy sa aking dugo, ang dugo ng isang kampyon. Kung nakayanan ng aking tatay, kayang-kaya ko din ito. At mula daw po, doon sa alaalang yun, nakahanap daw po siya ng lakas. Nakawala siya doon sa sulok, lumaban siya muli, at bandang huli, nagwagi siya. Mga kapatid, napakagandang aral po ng kwentong ito. Kapag nakalimutan mo kung sino ang ama mo, madali kang panghinaan ng loob. Amen? Kapag nakalimutan mo kung saan ka galing, madali kang sumuko. Pero kapag naalaala mo kung sino ang ama mo, may lakas kang tatanggapin na hindi mo mapapaliwanag. Kapag naalaala mo kung sino ang tatay mo na malakas, lumaban para sa iyo, ikaw ay magpapatuloy na makilaban din. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po ito. Napakahalaga na magkaroon tayo ng mabuting ama dito sa mundo. Amen? Dahil ang isang mabuting ama, lakas ng pamilya niya. Amen? Kaya nga ang tawag natin sa ating mga tatay ay haligi ng tahanan. Alam po natin kung gaano kahalaga ang isang haligi kapag po ang isang poste ng bahay mahina. Ano po mangyayari sa inyong bubungan? Kapag ang pundasyon may bitak, may crack, ano po mangyayari sa buong bahay? Diba? Darating ang panahon, guguho yung pinatayo mong bahay. Amen? Ganon din po sa pamilya. Kapag sugatan ng ama, nasasaktan din niya ang kanyang pamilya. Kapag naliligaw ang isang ama, naliligaw din ang kanyang pamilya. Kapag nawawala ng direksyon ng isang ama, mahirap din makakita ng tamang daan ang pamilya niya. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, ang tagumpay ng isang pamilya nagsisimula sa tagumpay ng ama. Kaya pagdasal niyo po palagi, sana magwagi, sana magtagumpay ang mga tatay nyo. Huwag nyo silang sisiraan, huwag nyo po silang i-discourage. Dahil pag nawalan ng kumpiyansa ang ama, paano na lang kayo? Susunod din kayo sa kabiguan niya. Amen? Kaya nga po, pag pumunta kayo sa Genesis, basahin nyo man po ito. Ang utos at responsibilidad, unang-unang binigay ng Diyos sa lalaki. Ang babae po, katuwang lang ng lalaki. Kapag ginagawa ng lalaki ang kagustuhan ng Diyos, ano pong nangyayari? Ang pamilya niya ay parang nabubuhay sa paraiso. Amen? Pero kapag gumugulo ang isip ng lalaki, nadadamay ang babae at naliligaw din ang pamilya niya. Amen? Pero aminin po natin, kapag pagkasipag-sipag man ng ama, pagkabait-bait man ng tatay, wala naman pong perpektong ama dito sa mundo. Di po ba? May amang nagkukulang, may amang nagkakamali. Meron po mga tatay na sasaktan nila ang mga pamilya nila. Kahit na napakabuti ng ama, may limitasyon pa rin siya. Di po ba? Pero mga kapatid, kapag ito yung ating nararanasan sa ating mga tatay, kapag nagkakasala sila, huwag niyong kalimutan. Huwag sana kayong masiraan ng loob. Kasi meron pa tayong isang ama at yan ang ama natin na nasa langit. Amen? At ang ama natin na nasa langit, hindi siya katulad ng tao. Hindi siya napapagod, hindi siya natatalo, hindi siya nalilito. Sabi nga po sa unang pagbasa, ang Diyos Ama natin ay kasama natin palagi at siya ang malakas na kampiyon. Kaya nga, mga kapatid, sa susunod na tila ba nararanasan mo, binubugbog ka ng problema ng buhay. Kung pakiramdam man, sunod-sunod yung mga pagsubok mo.
Kung sa tingin mo, parang walang katapusan ang pagdurusa mo, huwag mong kalimutan. Hindi yan ang unang laban ng Diyos. Marami nang pinanalo ang Diyos. Balikan niyo man po ang mga kwento sa Biblia, di ba? Sinong naghiwalay nung pulang dagat para makatawid ang bayan niya? Ang Diyos. Pinabagsak ng Diyos ang pader ng Jericho. Pinotektahan ng Diyos si Daniel sa lungga ng mga leon. At higit sa lahat, binuhay ng Diyos Ama ang kanyang anak si Jesus mula sa kamatayan. Kaya kung nagawa ng Diyos lahat ng yan noon, bakit ka ba kinakabahan ngayon? Kung nakagawa ng milagro, himala ang Diyos noon, kahit ngayon makakagawa siya ng milagro at himala para sa iyo. Amen? Ang Diyos na kumikilos noon, siya rin naman ang Diyos na kasama mo ngayon. Ang Diyos nagbukas ng daan noon, siya rin naman ang Diyos na magbubukas ng daan para sa iyo ngayon. Kung ang Diyos napigilan niya ang bagyo noon, siya rin ang Diyos na magpapatahimik ng bagyo ng iyong problema ngayon. Kaya nga po, dito tayo pinapaalalahanan ni Jesus sa ating ebanghelyo. Sabi niya, huwag kayong matatakot. Do not fear. Huwag tayong matatakot hindi dahil walang nakakatakot. Huwag tayong matatakot dahil meron tayong malakas na Diyos Ama na humaharap sa lahat ng nakakatakot. Ang sabi pa nga ni Jesus, ang Diyos ang nag-aalaga sa mga ibon. Hindi niya hinahayaan na bumagsak, mamatay ang bawat isa dito. Kung nga ang Diyos Ama, sabi niya, alam niya, bilang niya ang ating mga buhok. Ibig sabihin, alam niya lahat na nangyayari sa'yo. Ano pa ang ating ikakabahala? May napakaganda pong kwento tungkol po sa isang maliit na bata nakasakay sa eroplano. Habang nasa himpapawid daw po yung eroplano, lumilipad ito. Napakasaya daw po nung bata nakaupo, naglalaro po ng kanyang iPad. Wala po siyang problema, wala po siyang inaalala. Bigla-bigla daw po dumaan yung eroplano sa isang matinding turbulence. Nagsimula daw po umuuga yung eroplano. Kasi napakalakas po ng hangin. Nanginginig po yung pakpak. Nagtinginan po yung mga tao. Ilan po sa kanila napadasal. Namutla po yung iba. Meron pong isang matandang lalaki katabi po ng bata. Pinagpapawisan po siya. Mahigpit na mahigpit po ang kanyang hawak sa kanyang upuan. Halos hindi po mapakali ito pong matanda. Pero napansin po nitong matandang lalaki, bakit yung katabi niyang bata tuloy-tuloy pa rin sa paglalaro. Tawa ng tawa, nakangiti. Parang walang nangyayari sa kanya. Kaya hindi po mapigilan. Magtanong nitong matanda, sabi, Iho, hindi ka ba natatakot? Ngumiti lang daw po itong bata at sabi niya, hindi po. Lalo pong nagtaka, napakakamot. Ito pong matanda, sabi niya, bakit hindi ka natatakot? At alam niyo po, napakasimple lang ng sagot ng bata. Ang sabi niya, hindi po ako takot. Kasi po, yung tatay ko ang piloto. Mga kapatid, hindi po ba yan ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay hindi pagkawala ng bagyo, problema, o suliranin natin sa buhay. Kahit manali ka sa Diyos, may unos pa rin, may pagsubok pa rin. Pero pwede kang maging kalmado. Bakit? Kasi alam mo kung sinong may hawak ng buhay mo. Amen? Kaya nga po, kasasabi natin fear starts where faith ends. Alam niyo kung kailan nagsisimula yung takot? Kapag nakakalimutan natin sino ang kasama natin. Amen? Natatakot ka kapag nakatingin ka sa bagyo. Natatakot ka kapag nakatingin ka sa iyong mga problema. Kaya pinanghihinaan ka ng loob. Kapag nakatingin ka sa mga posibilidad ng iyong pagkatalo. Diyan nasisiraan ka ng loob. But remember, my dear friends, faith starts where fear ends. Baliktarin niyo po yung nararanasan niyo. Tandaan niyo kung sino ang inyong ama. At makikita niyo magbabago lahat.
ng iyong buhay, ng inyong nararanasan sa inyong puso. Ang mabuting balita, ito po. Pinaglalaban tayo palagi ng ating Ama na nasa langit. Pinagtatanggol tayo palagi ng Diyos Ama. At araw-araw, pinapalakas tayo ng Panginoon. Tandaan niyo po, pinaglalaban niya tayo. At kapag pinaglalaban ng isang ama ang kanyang pamilya, diyan pinagpapala ang pamilya niya. Don't forget that. When a man fights for his family, he blesses his family. Pero kabaliktaran din po ang nangyayari. When a father fights his family, he curses his family. Kapag ang ama naninigaw, nananakit, silang unang sumisira ng kapayapaan ng kanilang mga kabahayan. Di po ba? Kapag kayo po ay napupuno ng galit, kayo po mga ama, nasasaktan niyo po ang inyong mga misis. Natatakot ang inyong mga anak. At unti-unti nawawala po yung saya sa loob ng inyong mga tahanan. Amen? Kaya mga ama, mga tatay, mga haligi po ng inyong mga bahay, sana naman ipaglaban niyo ang inyong mga pamilya. Huwag niyong labanan ang mga pamilya niyo. Amen? Ipaglaban niyo ang inyong mga pamilya sa bisyo. Ipaglaban niyo ang pamilya niyo sa tukso. Ipaglaban niyo ang pamilya niyo laban sa takot, laban sa galit, laban sa kawalan ng pag-asa. Hindi po kailangan ng mga pamilya natin ng mga perpektong ama. Wala namang perpekto dito sa mundo, di po ba? Ang kailangan lang ng pamilya natin ay isang ama na handang lumaban para sa pamilya niya. Amen? Hari nawa, maging kamukha po kayo ng Diyos. Kayong maging champion ng inyong mga pamilya. At kapag ginaya niyo ang Diyos, mapupuno ng tuwa, pag-asa at kapayapaan ang inyong mga tahanan. Amen? May napanood po ako, napakagandang video tungkol po sa isang ama. Meron pong isang tatay, nagtatrabaho po sa mechanic shop. Punong-puno po siya ng grasa. Yung kamay niya, napakadumi po ng kanyang damit, ng kanyang itsura. Pagod na pagod po ang kanyang katawan. Habang siya po ay nagtatrabaho, dumating po yung kanyang 7-year-old na anak na babae. Nakadamit po yung kanyang anak na babae na parang prinsesa. Napakaganda po ng kanyang buhok. Nagpa-makeup po yung bata. May suot pong maliit na korona. Birthday po pala ng bata. At bago po pumunta yung bata doon sa kanyang birthday party, gusto muna po niyang ipakita yung kanyang sarili sa kanyang tatay. Lumapit po yung bata doon sa kanyang ama. Umikot po doon sa harapan ng kanyang ama. At sabay tanong, "Daddy, maganda po ba ako?" Nung nakita po ng kanyang ama, halos maiyak-iyak po siya. Hindi lang po dahil maganda yung bata. Naiiyak po yung ama kasi sa isang iglap, naalaala po ng tatay bakit siya nagpupuyat. Naalaala po ng tatay kung bakit siya nagtitiis sa init. Naalaala po ng ama bakit umuuwi siya na pagod na pagod. Naalaala nung ama kung bakit siya bumabangon araw-araw. Hindi lang po para sa pera, hindi lang para sa posisyon, hindi lang po para sa kanyang sarili. Ginawa niya lahat ng pagod na yon, sulit na sulit para do sa batang yon, para sa minamahal niya. Mga kapatid, yan po ang puso ng isang ama. Yan ang puso ng Diyos natin. Minsan nakakalimutan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Araw-araw, kumikilos siya para sa atin. Araw-araw, gumagawa siya ng paraan. Parang ingatan tayo. At tulad po nung mekaniko na masayang nagtatrabaho para sa kanyang anak, walang sawang kumikilos ang Diyos para sa atin na mga mahal na mahal niya. Kaya nga po mga kapatid, dahil hindi napapagod ng Diyos sa pagmamahal niya sa atin, suklian naman natin ang kanyang kabutihan. Paano? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya, sa pamamagitan ng ating pasasalamat. At higit po sa lahat,
suklian natin ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa pamagitan din ng ating pag-ibig at pagmamahal sa ating pamilya. The best way to be grateful to God is to be a great person to your family. Tandaan niyo po yan. Gusto mo magpasalamat sa Diyos? Gusto mo magpasalamat doon sa mga taong nagmahal sa iyo? Magpakabuti ka. Amen? Dagdagan mo pa ang pagmamahal mo. Amen? Because grateful people are loving people. Are you grateful? Yes or no? Papasalamat po ba kayo? Opo, hindi po. Kung nagpapasalamat kayo, sana mas magmahal pa kayo, sana mas maging mabuti pa kayo. Amen? Ang pinakamagandang uri ng pasasalamat sa Diyos ay ang pagiging mabuting ama, mabuting nanay, mabuting anak, at mabuting kapatid sa loob ng ating mga tahanan. At kapag ginawa niyo po ito, ang tahanan niyo ay hindi lang po magiging masaya. Ang tahanan niyo ay magiging larawan ng langit. Amen? Do you want to experience heaven in your home? Start to love better. Kaya manalangin po tayo sa banal na misang ito. Una, ipagdasal po natin ang ating mga ama. Kailangan po nila ang ating panalangin. Marami pong pagsubok, marami pong tukso sa mundong ito. Hindi po ba? Ngayon pong Father's Day, at pagkatapos man ng Father's Day, sana araw-araw silang palakasin ng Diyos. Gabayan sila ng may kapal na maging mabuting tatay. Because remember, a good and a holy father is a blessing to his family. Pero pangalawa, magdasal din po tayo na kapag tayo ay natatakot na dahil napakarami ng hamon ng ating buhay, maalaala natin meron tayong isang amang nasa langit, tahimik na nakikipaglaban para sa atin. Kahuli-hulihan, bilang pasasalamat natin sa Diyos, pagdasal po natin, hari nawa, maging kamukha natin siya. Mabuti, mabait, masipag, matapang. Dahil kapag kamukha natin ng Diyos, hindi lang po tayo mananalo laban sa masama. O hindi, tayo din ay magiging daan ng kanyang pagpapala. Ngayon, hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos Ama at ang ating mga tatay. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Tumayo po tayo, pahayag po natin ang ating pananampalataya, ating sabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto't maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inanyayan tayo ni Jesus na huwag matakot kundi magtiwala sa Ama. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Leon at mga pinuno ng simbahan, naway palakasin sila ng Diyos at manatiling tapat na saksi niya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng daigdig, naway maglingkod sila
ng may katapangan at katarungan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga ama at mga tumatayong ama, naway pamunuan nila ang kanilang pamilya ng may pag-ibig, karunungan at integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, turuan mo kaming lubos na magtiwala sa iyo at manatiling tapat hanggang sa buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Diyos, tanggapin mo, alay namin sa'yo tinipon, sa dambana, biyaya at pagpapala. Bunga ng aming pagsisikap, hatid namin sa iyong altar. Paspasan mo't gawing nararapat sa pag-ibig mong matapat. O Diyos, tanggapin mo, alay namin sa'yo tinipon, sa dambana, biyaya at pagpapala. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
sa bukso, aliyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. In the presence of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, grace and divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours and mine. Cantata one ni Cristo. Cantata one ni Cristo.
Inanyayahan ko po kayong lumuhod at ipagdasal po natin ang ating mga kapatid na may sakit. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na may sakit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilyang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa ating po mga bisita at followers na nakasalo natin sa ating banal na misa ngayong pong linggo, ngayong pong Father's Day. Palakpakan po natin ang ating mga bisita, lalong-lalo na ang ating po mga walang sawang online mass goers at ating mga kapatid na nasa ibang bansa. We are still praying for you. Please stay well and be well. Handaan niyo po ng isang mabuting ama ay isang blessing o pagpapala sa kanyang pamilya. Kaya palagi nating ipagdasal ang ating mga ama. Amen? At kung man napariwara, kung man naligaw ng landas ang isang ama, meron pa rin tayong isang ama na nasa langit na walang sawang lumalaban para sa atin. Yan ang dahilan ng ating lakas ng loob. Yan ang dahilan ng ating tapang. Yan ang dahilan bakit hindi dapat tayo matakot. Dahil ang Diyos Ama, palagi niyang inaalagaan lahat ng nilalang niya. Lalong-lalo na tayong kamuka at kawangis niya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos Ama. Alam niya lahat na nangyayari sa atin. Mismong bilang ng ating buhok, alam niya. Pero mga kapatid, kung talaga nagpapasalamat tayo, nagpupuri tayo sa Diyos, sana sundan natin ang ugali ng ating Diyos Ama. If you're truly grateful to God, be a great person. Amen? Dahil kapag naging kamukha ka niya, naging kawangis ka niya, gumagawa ka ng paraiso o gumagawa ka ng langit dito sa mundo. Palagi araw-araw, pagdasal po natin ang bawat isa, lalong-lalo na ang ating mga tatay. Please pray for them. Huwag kayong magsawang manalangin, magdasal para sa kanila. Dahil kapag ang isang ama masipag, nagtatrabaho para sa kanyang pamilya, tama ang kanilang landas. Hindi po ba?
Hindi sila malilito, hindi sila mawawala. Kaya po, sa puntong ito, hayaan niyo pong ipagdasal natin ang ating mga ama. Kung kayo po ay sumusubaybay sa ating online mass, kung kayo po ay isang tatay, please bow your head. Kayo pong mga katabi ng inyong mga tatay, please raise your right hand. Please join me in blessing and praying for them. Manalangin po tayo. Ama namin mapagmahal, nagpapasalamat kami sa kaloob ng aming mga ama. Sila ang iyong mga katuwang sa pag-aaruga, paggabay at pagprotekta sa kanilang pamilya. Panginoon, pagpalain mo sila ng mabuting kalusugan, lakas ng loob sa gitna ng mga pagsubok, at karunungan sa bawat pasyang kanilang ginagawa. Bigyan mo sila ng pusong mapagkumbaba, mapagtiis at mapagmahal upang maging mabuting halimbawa sila sa kanilang mga anak. Sa oras ng pagod, palakasin mo sila. Sa oras ng pangamba, bigyan mo sila ng kapayapaan. Sa oras ng pagkukulang, ipadama mo ang iyong awa at pag-unawa. Naway maranasan nila ang paggalang, pagmamahal, pasasalamat ng kanilang mga pamilya. Turuan mo silang maging larawan ni San Jose, matapat, masipag, tahimik na naglilingkod, at lubos na nagtitiwala sa iyong kalooban. At ngayon, hinihiling namin ang pagpapala ng Diyos para sa kanilang lahat. Pagpalain nawa ng Panginoon ang ating mga ama, ingatan sila, pasikatin nawa ang kanyang muka sa kanila, kahabagan sila, lingapin nawa sila at pagkalooban ng kapayapaan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Muli po, palakpakan natin ang ating mga tatay. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.